Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pwede ko nang pabalikin ang chopper mamaya pagka-uwi namin sa La Union, Dad. Napamulat siya ng mga mata nang marinig ang tinig ni Leon. Nasa kama na siya nang hindi niya namamalayan. Ang alam niya ay sadya niyang tinulugan sa sasakyan si Leon kanina. Pero paanong hanggang sa pagpasok sa hotel ay tulog pa rin siya? Narinig niya nagpaalam na ito sa ama pero pagkatapos ay may tinawagan pa ulit. Nagkunwari pa rin siyang tulog para hindi maabala ang pakikipag-usap nito sa telepono. She's a sleeping, Uncle, but yes, I can convince her to go home as soon as possible. Tiyak niyang ang papa niya ang kausap nito. Niyakap niya ang malambot na unan at ninamnam ang mabangong amoy ng fabric conditioner. Tiyak ng pagpipiyastahan sa balita ang nangyari sa bar kanina. Napakaraming reporters doon na naghihintay lang na makakuha ng scoop tungkol kay Carla. Agad sumagi sa isip niya ang ginawang paghalik sa kanya ni Aki. Wala siyang sinabi sa kaibigan na pumapayag siyang magpahalik. Pero dahil umayon siya sa gusto ni Aki, akala nito ay okay lang. Kaya lang naman siya nagpaunlak ng sayaw dito para inisin si Leon na alam niyang nagmamasid sa kanya mula sa isang sulok ng bar. If you are giving me the permission to take control the situation, I can call my father to talk to friends from the media. Walang malalathala na pahayagan bukas. Sandaling tumahimik si Leon na marahil ay nakikinig sa sinasabi ng papa niya. Siya naman ay tumataas ang kuryosidad kung ano iyon. Tiyak na pagagalitan naman siya ng ama pagdating niya sa mansyon. You want to announce our engagement? Agad na pakunot ang noo niya. Papa ba niya talaga ang kausap nito? Yes, Uncle. If you say so. Tatawagan ko po ang aking ama ngayon din. Bumalik ang inis niya na marinig na ipinagpatuloy ng papa niya ang marriage agreement para sa kanilang dalawa ni Leon. Hindi siya magpapakasal sa taong napipilitan lang na gustuhin siya. Hi, Dad. Uncle Rafael's wants help. Hindi niya gustong kumalat ang balita sa periodiko bukas, ang nangyaring paghalik ng isang lalaki kay Carla. No, she didn't kiss back. Natakot pa nga siya kanina na magkislapan ang kamera sa paligid. Yes, Dad. Iuwi ko na kaagad siya. Thanks, Dad. Nang ibaba ni Leon ang telepono ay tumagal pa ito ng ilang sandali sa balkonahe. Malamig sa Baguio pero nakasimpleng Hens t-shirt lang ito at naka-boxer shorts. Nakatukod ang dalawa nitong kamay sa balostre na tila may malalim na iniisip. Nang pumasok na ito sa silid at isinara ang sliding door, ay nagkunwari siyang tulog. Naramdaman niya ang paglundo ng kama sa gilid niya. Mahirap magpanggap na tulog kung lalo't sa palagay niya ay nakatitig din naman si Leon sa kanya. Stop staring at me, Leon. And stop pretending you're sleeping. Dumilat siya at tiningnan ang relong pambisig. 4:00 pa lang ng umaga. Paano hindi ko namalay na nakarating na ako dito? Lasing na lasing ka, Carla. Kaya kailangan buhatin kita papunta dito. Kumusta ang nararamdaman mo? Masuyo nitong tanong sa kanya. Nahihilo ako. Anong ginagawa mo dito sa Baguio? Tila nararamdaman ko may mangyayaring hindi maganda sa'yo. Kabibili lang ng papa mo kahapon na siguruhin kong maayos ang kalagayan mo dito. Hindi naman siguro ako susundan ng kung sinong salarin na pananabutahe sa planta, Leon. Hindi mo na dapat inabala ang sarili mo. Wow! Hindi ba pwedeng magpasalamat ka nilang sa akin? Kung hindi ako dumating, saan ka na kaya dinala ng akin na yon? Ni hindi mo na nga siya maitulak para maiwasan yung halik niya. Paano mo naman nasabi? Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi ko naman siya gustong itulak? Bakit? Dahil gusto mo ang halik niya? Hinalakan din kita ng ilang beses, Carla. Pero nakikita ko ang pagkakaiba ng halik na yon at ang halik ng bastard na yon. Anong ibig mong sabihin? Na sa bawat paghalik mo sa akin
Inaalisa mo? Hindi. Pero kapag kinahalikan kita, para ka nang galing sa isang mahiwagang kaharian pagkatapos. Hindi katulad kanina na para kang nahuli ng pulis at dadalhin sa presento dahil nakasuntok ng lalaki manyakis. Hindi manyakis si Aki, no? Ipinagtatanggol mo pa ang lalaking yon? Kahit sinabi niya sa press na may relasyon kayo? Eh ano naman ngayon? Ano naman ngayon? Hindi ka ba nahihiya sa mga magulang mo? Pinapauwi ka na ng tatay mo dahil umaasta kang parang pakawalang babae. Mula sa Paris, palagi kang nasasangkot sa kung sino-sinong lalaki. Hanggang dito ba naman sa Baguio gagawa ka pa rin ng kahihiyan para sa kanila? Kasalanan mo to. Paninisi naman niya sa binata. Paano kung naging kasalanan yon? Wala siya maisagot dito. Kapag sinabi niyang lahat ng iyon ay dahil sa pagre-rebuild ng kalooban niya, dahil sa pagtataboy sa kanya noon ni Leon, tiyak na pagtatawanan lang siya nito. Siguradong ikaw ang nagpadala ng mga reporter na yon para may dahilan kang pauwiin ka agad ako sa La Union. So ngayon kasalanan ko na? Pinaglandas nito ang daliri sa labi niya, na kaagad naman niyang iwinaksi. Don't touch me. Pinadali mo lang ang desisyon ng mga magulang mo na ipakasal tayong dalawa. Anong sinabi mo? Kunyari ay ikinagulat niya iyon. Hintayin mo ang balita tungkol sa'yo sa mga susunod na araw. Alin? Na ikakasal ako sa'yo? Hindi mo ba naalala ang sinabi ko sa press na magpinsan tayo? Isang nakakalukong ngiti ang pinakawalan niya rito. Wala akong pakialam, Carla. Tiyak naman nahahalungkatin ng mga reporter na yon ang kanununuan natin. Saan parte nila ikukonektan magkadugo tayong dalawa? Napalunok siya na maramdaman ang kamay nitong naglakbay sa leeg niya. Nahihilo pa ako, Leon. 4:00 pa lang ng umaga. Itinakip niya kaagad ang unan sa mukha niya sa katumagilid ulit. Hindi siya dapat mahalikan nito dahil dalawa lang sila sa silid. Baka hindi na niya ito mapigilan dahil may alak pa ang buong sistema niya. Nagulat siya ng ilang sandali ay lumundo naman ang kama sa kabilang gilid niya. Napalingon siya at pinandilatan ng mga mata si Leon. Wala bang ibang silid dito sa hotel? Fully book na ang hotel ngayon. May problema ba kung dito ako matulog sa silid mo? Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. It is not proper that a man and a woman sleep in the same room. Oh please. Ilang beses ka nang nahuling may kasamang ibang lalaki sa silid mo sa Paris. Hindi na naman bago to sa'yo, hindi ba? It was my choice to let a man sleep in my room. Inis naman ni Wika niya rito. Kung alam lang nito kung ano ang totoo, then you have no choice this time. Sa ayaw at sa gusto mo, dito ako matutulog. Hindi ko rin gustong masalisahan mo bukas dahil uuwi na tayo sa La Union. Ibinagsak niya muli ang katawan sa malambot na kama. Sa kaniya kapangunan sa kabilang gilid niya. Tumalikod siya sa binata na nakatihaya kung humiga. Paano ba siya babalik sa pagtulog kung halos nakadikit na ang katawan ni Leon sa kanya? Nagising si Leon na wala sa tabi niya si Carla. Agad siya napabalikwas ng bangon at hinanap ng mga mata kung saan itong sulok ng silid. Nang lumabas siya sa balkonahe ay naabutan niya itong nakatayo at nagkakape. Madilim pa ang paligid. Tiyak na wala pa siyang 1 oras na nakatulog. Hindi ka ba makatulog dahil katabi mo ako? Tanong niyang pabiro dito. Nakatanaw si Carla sa madilim na kalawakan habang humihigop ng kape. Parang gusto niyang itanong kung ano ang iniisip nito sa mga sandaling iyon. Hindi na talaga ako makatulog para hintayin ang umaga. Babalik na tayo sa hacienda, hindi ba? Nalasing ka na. Ang dami na inom mo. Bakit hindi mo gusto magpahinga muna? Hindi naman tayo nagmamadali na umuwi ngayon. Kailangan ka ni Papa. I was supposed to have a 3 days vacation, Leon. At least bago man lang ako sumabak sa trabaho sa opisina ni Papa. Pero ngayon, sinira mo lahat ng plano ko dahil lang sa nangyari sa bar. Okay naman yung nandoon ka para tulungan ako. But I still want to stay longer. Gusto kong mag-isip. Gusto kong lumayo sandali lang sa La Union. Hindi mo ba naiintindihan yon? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Leon. Doon pa niya sinabing idadaan niya ang panliligaw kay Carla sa maayos na paraan. Pero hindi niya mapigilan ang pagiging possessive dito. Lalo na kapag
May lalaking pumapagitna sa kanila. Lalo na ngayon na siya na ang huling lalaking gugustuhin itong mapangasawa. Gusto mo mag-isip tungkol sa isang bagay? Kapag hindi ka pa umuwi ay ang papa mo na mismo ang susunod dito para sunduin ka. It's none of your business. Kung gayon hayaan mong sunduin ako ng pamilya ko dahil hindi ikaw ang responsibilidad sa akin. Sumunod siya kay Carla na pumasok na ito sa silid. Kaswalang itong umupo ulit sa kama at binuksan ang TV. Halos naka-silent naman iyon, kaya't napuno pa rin ng katahimikan ang silid. Mas malakas pa nga ang tibok ng puso niya. Kanina pa niya ito iniiwasang lapitan sa bar, kahit nang makarating sila sa hotel at inihiga niya ito sa kama. Habang umuusal ito ng pangalan niya, ay sinikap niyang huwag itong hagkan. Dahil alam niyang buo ang pagtitiwala ng ama nito sa kanya. Naaalagaan niya ang prinsesa nito. Kapag sinimula niya itong halikan ay baka hindi na siya makapagpigil pa. Sa loob ng 2 taon na wala siyang ginagalaw na babae, ay hindi niya masisiguro ang katatagan niya kay Carla. Okay, hahayaan kitang manatili dito ng isa pang araw. Pero nandito din ako. Ano? Wag na, Leon. Mas gugustuhin ko pang umuwi na lang ng bahay. Bakit ba hindi pa rin maalis ang galit mo sa akin? Pinilit niyang ngumiti sa lumakad papunta sa kama, bagamat nakatayo lang sa gilid. Nakainom rin siya ng marami-rami kanina. Dahil hindi ko gustong lapit ka ng lapit sa akin. Sa totoo lang, naguguluhan ako sa mensaheng gusto mong iparating sa akin, Carla. At ikaw, hindi ka ba magulo? Noong pauwi na tayo sa Maynila, sinabi mong ayaw mo ng arranged marriage. Na wala ka lang magawa. Tapos sasabihin mong matagal ka na may gusto sa akin. Pero bata pa ako. You are a total liar. Nagulat siya na magpunas ito ng luha sa gilid ng mga mata. Para sa kanya ba ang luhang iyon? Kanina pa ito malungkot na nasa balkonahe lang. Totoong hindi ko gustong pumasok sa isang arranged marriage na pinag-uusapan nila para sa ating dalawa. At sinabi ko na yun sa lolo mo at sa papa mo, Carla. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Carla bago tumayo at mabilis na tinungo ang banyo. Pwede bang makinig ka muna? Mabilis niyang inaiharang ang kamay bago nito maisara ang pintuan. Paatras itong lumakad dahil nakasunod pa rin siya. Hindi mo alam kung paano naging impyerno ang buhay ko sa loob ng 4 na taon, sweetheart. Bitiwan mo nga ako, Leon. Hindi kita bibitawan hanggat hindi ka nakikinig. Hayaan mong tapusin ko ang sinasabi ko para sa'yo. Hindi rin naman ako maniniwala sa'yo, Leon. Nagpumiglas ito kaya't hinayaan niya itong makalabas sa banyo. Wala rin naman itong ibang pupuntahan nang hindi niya ito masusundan. Are you sure you want to go home now? Muli niyang tanong na makita ang hawak na nito ang bag at inaayos na ang mga gamit nito. Wala akong choice, hindi ba? Okay, let's stay another day. Mamamasyal tayo sa magagandang lugar dito sa Baguio. Siya naman ang nagdesisyon dahil ayaw pa rin niyang umuwi. May pakiramdam siyang kaunti na lang ay mapapatawad na din siya ni Carla. Hindi na nga, okay? Humiga ka muna at matulog. Nangingitim na yung ilalim ng mga mata mo sa puyat. At kailangan ko rin matulog. Galing ako sa maghapong trabaho sa planta, kaya kailangan ko din ng pahinga. Ano pa ang gagawin ko dito sa Baguio? E di kung ano ang una mong planong gawin? Ang nagbago lang naman, hindi na si Ake makakasama mo kung hindi ako. Ano pa bang ipinunta mo dito sa Baguio? Nightlife. I plan to party 3 days night. Naboboring na ako sa La Union. Kung hindi lang kay Red, gusto ko nang umalis na lang ulit. Nakita ni Carla ang pagtahimik naman ni Leon nang sabihin niya na mas gusto niyang umalis. Pero kailangan niya magsinungaling para malaman kung ano talaga ang intensyon nito sa kanya. Mahirap paniwalaan na may isang lalaking nagmamahal sa kanya ng ganoon katagal. Pagod na rin siyang itago ang damdamin niya kay Leon sa araw-araw. Kung gusto ng mga magulang nila na sila ang magkatuluyan, at least malaman man lang niya kung ano ang totoong damdamin nito sa kanya. Nakakapagod din naman kasi ang mag-invest ng feelings. Then let's party tonight and tomorrow night. Sang-ayon naman ni Leon sa gusto niya. Kakausapin ko ang papa mo na hindi pa tayo makakauwi ngayon
Talagang pinanindigan mo na magiging bodyguard na kita, ha? Sarkastikong wika naman ni Carla. No, I'm staying as your fiancé. Pagtatama naman ito na hindi na niya sinalungat pa. Pero gusto niyang matawa. Paano ang taong hinahabol-habol niya noon ay siya ring ipagkakasundo ng papa niya ngayon para maging asawa niya. Matutulog na ako. Aniya na itinabi ulit ang maleta sa kahumiga sa kama. Okay lang ba sa'yo na dito ako matutulog? Baka kaya hindi ka makatulog ay dahil sa presensya ko. Whatever you please, Leon. Kaswal na wika naman niya. Sabi mo nga, ilang beses na ako nagpatulog ng lalaki sa unit ko, hindi ba? Okay. Kibit balikat na wika naman ito. Lumakad papunta sa kama. Tumalikod siya para matulog dahil hinihila na talaga siya ng antok. Sweet dreams, sweetheart. Sana ako ulit ang mapanaginipan mo. Hindi niya alam kung biro iyon o tinutudyo siya nito. Bakit naman kita mapapanaginipan? Hindi ko alam. Pero naririnig ko lang na sinasambit mo ang pangalan ko noong inaakit kita mula sa parking lot. Nagsasabi ba ito na totoo? Naalala niyang nasa panaginip niya kanina si Leon at hinahalikan siya sa loob ng sasakyan. Pero imposible na babanggit niya ang pangalan nito. Mabilis na siya nakatulog na magpasya siyang huwag nang sagutin ang pang-iinis ni Leon sa kanya. Naramdaman niyang may humawi sa buhok niya pero hindi na siya nagmulat ng mga mata. Kahit nang may dumantay na braso sa baywang niya ay nagpaubaya na lang siya.